May malaking nangyayari sa loob ng Iran at ang pinakamalakas na palatandaan ay hindi nagmumula sa mga lansangan ni sa mga bantang militar. Galing ito sa makinang propaganda na sumuporta sa Republika Islamika ng mga dekada. Ngayong Biyernes, ika-1 ng Mayo 2026, lumalakas ang krisis sa Teheran. Bumagsak ang riyal, tumaas ang presyo ng pagkain, kinuwestiyon ng media ng Estado ang gobyerno at nag-aaway na sa publiko ang mga medyang konektado mismo sa rehimen. Matagal nang kontrolado ng rehimen ng Iran ang halos lahat ng nakikita at naririnig ng mamamayan. Telebisyon, mga diaryo, mga ahensya ng balita, mga relihiyosong channel at bahagi ng internet ay nagpoprotekta sa opisyal na bersyon. Ang pamunuan ang nagtatakda kung ano impormasyon lang ang malalaman, sino ang kaaway at paano ipaliwanag ang bawat crisis. Ngayon, nababasag na ang pader dahil dumating na ang krisis sa ekonomiya sa araw-araw na buhay. Ikukuwento ko yan pero siguradong gusto mo mag-subscribe sa channel para manatili kang impormado. Real-time na impormasyon, may mataas na kalidad at kredibilidad ng pamamahayag. Milson Alves, ang pinakasensitibong punto ay ang pera, ang dolyar, ay nagkakahalaga na ngayon ng humigit kumulang 1.8 milyong real ayon sa mga impormasyong kumakalat sa internasyonal na balita. Sa papel, milyonaryo ang may dolyar sa Iran. Pero sa realidad, bumababa ang halaga, tumataas ang presyo at nababawasan ang sahod, ang populasyon. Hindi sinusukat ang krisis sa mga talumpating pampulitika. Sinusukat ito sa presyo ng itlog, tinapay, bigas, gamot at pamasahe. Sa Tehran, iniulat na ang isang itlog ay halos 1 milyong real at ang hamburger ay higit 5 milyong real. Kasabay nito, malaking bahagi ng populasyon ay nabubuhay na may buwanang kita na halos 200 milyong real. Mukhang malaki ang bilang, pero nilalamon ng implasyon ang lahat. Kapag mabilis tumaas ang pangunahing bilihin, hindi na epektibo ang propaganda. Nakikinig ang tao sa pagsisi ng gobyerno sa panlabas na kalaban, pero nakikita nila ang pagbagsak kapag nasa palengke sila. Lalong bumibigat ang krisis dahil karamihan ng pagkain na kinakain sa Iran ay umaasa sa pag-aangkat. Ayon sa mga tinatayang binanggit ng mga eksperto, nasa pagitan ng 50% at 70% ng pagkain ay galing sa ibang bansa. Dahil mahina ang pera, tumataas ang presyo ng inaangkat na produkto. Pinapasa ng negosyante ang dagdag gastos, kaya napipilitang magbawas ng konsumo ang pamilya. Kahit bumaba ang pressure mula sa labas, hindi agad nawawala ang pinsala sa kakayahan ng tao na bumili. Sa ganitong sitwasyon, nagsimulang magpakita ng hindi pangkaraniwang senyales ng pagkapagod ang medyang pang-estado. Nagsimulang humingi ng paliwanag ang mga tagapagbalita at mga boses na kaugnay ng sistema tungkol sa implasyon, presyo at kakulangan ng kontrol. Hindi ibig sabihin malaya ang pamamahayag, ginagamit lang ng mga nasa kapangyarihan ang TV at diaryo para itulak ang sisi sa mga karibal nila. Sinisikap ipakita ng rehimen ang pagkakaisa, pero mismo mga instrumento nito ay nagpapakita ng pagkakahati. Pinakamalinaw ang bangayan sa pagitan ng Tasnim News at Raja News. Pareho silang konektado sa rehimen pero magkaibang ipinaglalaban nilang direksyon. Mas malapit ang Tasnim sa mga sektor na pumapayag sa negosasyon sa Estados Unidos para maiwasan ang panibagong hayagang digmaan. Ang Raja News ay kumakatawan sa mas mahigpit na linya na nakaayon sa mga grupong tutol sa konsesyon at itinuturing na kahinaan ang kahit anong pag-atras. Ang alitan ay lumitaw na sa publiko at naging laman ng mga editorial at pag-atake. Mabigat ang puntong ito dahil ipinapakita nitong hindi lang ekonomiya ang pinag-uusapan ng rehimen, kundi pati ang kanilang kaligtasan. May ilan sa elite na nais makipagkasundo para makakuha ng oras, habang ang iba ay mas gusto ng mahigpit na aksyon para mapanatili ang imahe ng lakas. Pareho may kapalit na gastos ang dalawang opsyon. Kung masyadong makikipagnegosasyon ang Teheran, magmumukha itong sumuko sa presyon. Kung tumanggi naman, mas mataas ang banta ng parusa, isolasyon at pag-atake militar. Si Ali Khamenei pa rin ang pinakamataas na lider at may kapangyarihan, pero ipinapakita ng sitwasyon ang kakulangan ng tiwala sa pamunuan. Ang digmaan, pagbagsak ng pera at debate sa kompromiso ay nagbigay daan sa mga paksyon na pinag-iisipan ang kinabukasan ng rehimen. Hindi ito hayagang pagputol, ngunit ito ay isang kitang-kitang bitak para sa isang sistemang nabubuhay sa pagpapanggap ng pagbibigay. Malaking dagok ito na pinalalapan ng presyon mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat, humiling daw ang Central Command ng Amerika sa Pentagon ng access sa hypersonic missile na Dart Eagle na tinatawag dito bilang itim na agila.
Hindi pa nagagamit ang sandatang ito sa totoong labanan, kaya't nagpapakita itong aktibo pa rin ang opsyong militar ng Washington laban sa mga target ng Iran. Direkta ang mensahe. Kung gagamitin lang ng Tehran ang negosasyon para magpalipas ng oras, maaring iwanan ang diplomasya. Ang puntong ito ay nakakaapekto sa estratehiya ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng rehimen ang mga misil, milisya, pagbabanta sa Golpo Persiko at programang nuklear bilang mga barahan ng presyon. Ang luhika ay lumikha ng sapat na takot upang makakuha ng mga konsesyon. Ngayon, mukhang handa na ang Estados Unidos na baligtarin ang laro. Humihingi ang White House ng totoong limitasyon sa nuclear program at tinatanggihan ang kasunduang magpapanatili ng karakter nito. Para arma atômica. Ang negosasyon ay naging patibong para sa Tehran. Maaring umatras ng kaunti ang pamahalang Iranian, ngunit pinananatili pa rin nito ang mga instrumento ng presyon. Malinaw na sinabi ni Trump na walang kasunduan kung igigit ng rehimen ng puwang para sa sandatang nuklear. Para kay Khamenei, ang pagtanggap nito ay pag-amin ng estratehikong pagkatalo. Ngunit ang pagtanggi ay nadudulot ng krisis sa ekonomiya at mas mataas na panganib ng aksyong militar. Mamamayan ang nagdurusa sa alitan habang ang elite ay nagtatalo para mapanatili ang kapangyarihan. Nakikita ng karaniwang mamamayan na bumababa ang halaga ng kanilang sahod, mas mahal ang binibili ng mga negosyante at nababawasan ang pagkain ng pamilya. Para sa kabataan, ang hinaharap ay pulo ng hadlang, sensura at implasyon. Dahil dito, ang krisis pang-ekonomiya sa Iran ay mabilis nagiging krisis pampolitika. Alam ito ng rehimen kaya tumutugon sila sa panunupil. Sabi ng Reuters, ayon sa UN, mahigit 4,000 katawang inaresto ng Iran mula nang magsimula ang pinakabagong kaganapan kasama ang Estados Unidos at Israel. Ang mga paratang ay konektado sa pambansang seguridad. Sa aktual, sinusubukan ng Tehran na pigilan na ang takot sa ekonomiya ay maging organisadong protesta. Ang mga pag-aresto, pagmamanman at mga bitay ay nagsisilbing babala sa mga nagbabalak na hamunin ang sistema. Ginamit na ang parang ito noon pa. Noong 2019, ang mga protesta laban sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay mabilis na lumaki at naging pag-aaklas laban sa rehimen. Napakabrutal ng ginawang panunupil. Iniulat ng Reuters noon na tinatayang nasa 1,005 danang namatay sa loob lamang ng wala pang 2 linggo. Naging aral ito sa pamahalaang Iranian. Kapag tumaas ang presyo, mabilis nag-iiba ang dahilan ng protesta sa kalsada. Nakakatulong ang kasaysayan ng Iran para masukat ang panganib na ito. Nangako ang revolusyon noong 1979 ng katarungan, kalayaan at dignidad. Sa pagdaan ng panahon, napunta ang kapangyarihan sa mga lider relihiyoso, puwersa ng seguridad at grupong ideolohikal. Ang gobyerno na nagsasabing nagsasalita para sa bayan ay naging estrukturang takot sa sarili nitong mamamayan, gaya ng nangyayari din sa ibang bansa. Ang Unyong Soviet ay mukhang malakas sa labas, gamit ang propaganda, mga serbisyong panseguridad at retorika ng kadakilaan. Ang mahinang ekonomiya, digmaan sa Afghanistan at panloob na pagkakabahabahagi ang unti-unting sumira sa sistema. Kapag nawawala sa gobyerno ang kontrol sa araw-araw na buhay, nababawasan din ang kontrol sa kwento. Sa Iran, may mga bitak na lumilitaw sa iba't ibang panig. Kasabay nito, bumababa ang halaga ng pera. Tumataas ang presyo ng pagkain. Humihingi ng sagot ang media ng Estado. Nagbabangaya ng mga media ng rehimen at inaatake ng mga hardliner ang mga negosyador. Nababahala ang mga negosyador sa posibleng digmaan at presyur ng militar ng Estados Unidos na maari makaapekto sa desisyon ng Tehran. Lalong napapansin ang kipot ng Hormuz dahil mahalaga ito sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Ginagamit ng rehimen ang daanang ito bilang panakot pero delikado. Kapag sumobra ang Tehran, posibleng may mas malakas na reaksyong militar. Kapag umatras, mababawasan ang imahe nilang palaban sa mga kaalyado. Patuloy pa ring naghahamong magsalita ang pamunuan ng Iran. Ngunit iba ang ipinapakita ng panloob na palatandaan. Maaari mapanatili ni Khamenei ang imahen ng kontrol. Gayunpaman, ang pera, presyo at bangayan sa media ng Estado ay nagpapakita ng pagkaputpud habang nagsisimulang magsisihan ng mga kaalyado sa publiko. Lumampas na ang krisis sa tsismis at naging hayagang labanan para sa impluensya, sisi at kaligtasan. Sa huli, sabay-sabay na hinaharap ng Tehran ang pagbagsak ng ekonomiya, panloob na pagkakabahabahagi at panlabas na banta ng militar. May pulis, intelihensya at mga bilangguan pa ang rehimen, ngunit di na nila kayang itago ang lahat. Kapag bumaba ang halaga ng pera, tumaas ang presyo ng pagkain at nagkawatak-watak ang media ng Estado, dumaranas ng matinding dagok ang imahe ng ganap na kontrol.
I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.